I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW, hello. June 17, 2026, nako po mga kababayan. Ito na po ang mga sinasabi nga natin. Ito si Senator Marcolita. Alam nyo naman, nasa side po ng Duterte, no? At kasama, lalo na po dyan sa minority ng Duterte Black. Alam din po natin, may kaso po ito, mga kababayan. Medyo tagilid. Sabi sa inyo, ang lupit. Ang lupit talaga ng administrasyong Marcos, mga kababayan. Iniisa-isa na sila. Well, anyway. Shout out sa inyo uli. Ito, basahin natin para kompleto, detalyado. Okay, ito na. Sabi dito, Marcolita warrant of arrest laban sa akin, posibleng ihain sa mga susunod na araw. Ayan ang nga sinasabi natin, mga besway. Ayan ha. Ang akala nyo hindi seryoso ang batas sa under ng administrasyong Marcos. Diyan po kayo nagkakamali. Sinasabi nyo, bakit? Maliliit lang ang hinuhuli. Tingnan nyo, sa panahon ni PBBM, may sinasanto ba? Wala. Kasi gumagana ang batas sa Pilipinas. Yung lagi ko nga sinasabi, tahimik ang Pangulo pero mapanganib yan. Why? Pinapairal talaga ang batas sa Pilipinas. Nararapat din naman eh. 'Di ba? Napairalin para nang sa gano'n madala yung mga tinamaan ng batas na kung saan sangkot sila sa anomalya. At alam din po natin ang kinasasangkutan natin mga kababayan, ang kinasasangkutan ni Senator Marcolita. Well, abogado naman po siya, so kaya niya naman siguro ipaglaban, no? Ang sarili niya sa korte or saan man yan. So abangan po natin, sabi niya nga, posibleng ihain ang arrest of warrant of arrest sa kanya sa susunod na mga araw. Anytime, kaya antabayan po natin yan. Sabi dito mga kababayan, inihayag ni Senador Rodante Marcolita na posible siyang maaresto sa mga susunod na araw dahil umano sa kanyang pagtutok sa paglalanta ng mga nasa likod ng sa sinasabing flood control scandal. Parang ang alam ko guys, hindi doon ang issue eh. Ang issue niya yung 75 million na tinatanggap niya eh. Galing sa mga donors yata yun na sinasabi nung kampanya niya na hindi niya sinama doon sa sa salin na pinalabas niya. Magkano yun? 52, 54 pa lang. Tapos ang laki ng gastos niya. Saan galing mga yun? Hindi lang yan. Well, I think yes. Isa din sa kinasasangkutan niya na sinasabi na 500 million ba tumanggap? Correct me if I'm wrong guys Sa pahayag ni Marcolita noong Martes ng gabi, sinabi niya na may mga kasong hinahanda laban sa kanya habang nagpapatuloy ang kanyang panawagan laban sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Alam din po natin ang flood control, panahon panadigong yan. Ngayon lang po na sawata sa panahon ni PBBM dahil mismo ang Pangulo nakadiskubre mga kababayan. Hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa makalawa ay ihahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari. Hindi po sa ganun. Siyempre, sangkot ka sa anomalya, natural, arestuhin ka. Kung matibay man naman ang ebidensya laban sa kanya, alam nga naman, paboran pa ng Pangulo. Hindi mismo ang Pangulo sumusunod po sa batas. Lahat tayo dapat sumunod sa batas. Yun ang nararapat Na matukoy po natin ang kagagawa ng lahat na ito at mananagot natin sila. Ng senador. Anytime from now. Guys, aarestuhin na siya. Kaya abangan natin ang pag-aresto sa kanya. Sa kabila nito, inigiit ng Marcolita na hindi siya matitinag sa pagsusulong ng investigasyon sa opisina ng plant control. Pero wag po kayong magalala, kahit ako po ay ang kanilang maaresto at maipakulong, hindi tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito. Talaga lang. Okay.
Nahanap ni Marcolita sa reklamong plunder at bribery. Ika nga, no? Nahaharap siya sa reklamong plunder at bribery. Naku po. Kaugnay ng umano'y kanyang pagtanggap ng 75 million bago ang campaign period noong 2025. Halalan. Agay. Hindi lang guys, mayroon pa talaga na involved siya sa 500 million sa flood control yata yun. Correct me if I'm wrong guys, kaya nga abangan po natin ang testimonya ni Curly Diskaya, siguradong kasama yan. I'm not sure but I'm just yung pananaw ko ika nga sa tingin ko lang sabi po ng nagkokomenta yan, sabi ng mga nagkokomenta yan, tuko, magtago ka na, sablay, mga gobyerno ito. Alam mo lang yan. No one is above the law. The law is harsh, but that's the law. Correct. Buti nga sa'yo, orchestrated, of course. Harapin mo at sagutin mo lahat na kung wala kang kasalanan, makakalaya ka. Pero, pag meron ka kasalanan, ito, itanggapin kasi ikaw din ang may gawa ng ikakapapahamak mo. Tama. Mabuti naman, takwit yarn. Good for you. Sana naman, pabilis para naman manahimik ang Senado. Mabawasan ang mga nanggugulo sa Pilipinas. O yun. O tagal naman na bida-bida ka kasi. Sabi niyo, bida-bida ka kasi. Dapat lang naman dahil may kaso kang kinakaharap. Correct, di ba guys? Hindi mo nang pwedeng paboran ang isang taong tulad niya kung totoo naman ang kinasasangkutan. Hindi alam niyo kung isa sa mga dahilan kung bakit galit sila sa Pangulong Marcos Jr. Kasi gusto nila makuha kumbaga paboran sila ng Pangulo. I-absuelto sila sa mga kasalanan niya, sa kasalanan nila. Ganon. Kung bakit sila galit. Yang mga Duterte, Alipores, tsaka yung yan, magkapatid na yan. Gusto nila paboran sila. Ay, hindi pwede. Wala tayo sa panahon ni Digong. Si PBBM hindi mahilig sa magpabor-pabor. Kahit may kasalanan ka. Bakit? Batas po. Dapat ang pairalin. Yun naman ang tama. O sabi nyo bangag, weak. O ngayon. Sinasabi nyo bangag at weak siya. Kasi hindi nyo nakukuha yung gusto nyo sa kanya. Bakit? O yung iba nakulong. Iba nagtatago. O ngayon, ibang big face nakulong sa Quezon City Jail. O, wag nyo sabihin hindi big face sa mga yan. O, yung dalawang senador. O, ngayon, mayroon pang isang senador na aarestuhin. Ayan nga, si Marcolita. O, sabihin nyo, bangag. Ay, sus. Kayo ang bangag. So, yun, mga bes. Kayo, anong masasabi nyo dito? O, so, mga bes, ano ang masasabi nyo? Hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa Maklawa, ihain po sa akin ang warrant of arrest. Hintayin mo na lang. Ganun talaga Batas is batas. No one is above the law. O, diba? So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Thank you guys for watching. See you again when next upload. Follow me and like. Hit the button bell para lagi kayo updates. Thank you guys. See you again. Bye everyone. There's more.